What's up mga kalapatids? Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobulok TV. For today's video, samahan niyo ako sapagkat ihanda natin yung ating mga alaga dahil mamaya meron na naman sampahan. Kung natatandaan niyo sa mga nakaraan nating pauwian doon sa training, hindi maganda yung nagiging habit ng ating mga alaga. Pagka dumarating sila, nagtatatambay pa sila doon sa ating bubong ng mga 10 minuto hanggang 15 minutes. At pagka ganun ang sistema, magkakaroon tayo ng problema sa clacking kapag nagsimula na yung tournament sa North Race. Kaya ngayon pa lang, gaya ng plano, kailangan ayusin natin, i-address natin yan. Kaya samahan niyo ako mga kalapatids. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Nakikita nyo si Angel, nasa labas, yung ating 6 overall champion dahil naka-open loop tayo sa kanya. At sisimulan natin yung kanyang pagsasanay talaga kapag pwedeng iwan na yung kanyang mga inakay. Tama mga kalapatids, napisa na yan yung mga inakay nila. Ayan, hindi na natin na gagambalain dahil baka mabati pa natin. At dito balik tayo mga kalapatids. Ang ginawa ko naman sa mga to, gumamit na tayo ng ipinagbabawal na technique para mapasunod natin sila o mapaganda yung trapping ng ating mga alaga. Ang ginagawa natin, siyempre, gutom system. Ang ginagawa ko talaga pagka ganun mga kalapatids na kanubi, unang araw di ko sila pakakainin, umaga, hapon di ko sila pakakainin, bibigyan ko lang sila ng tubig. Ikalawang araw, ganun pa rin, hindi ko sila pakakainin, tubig lang. At syempre nakakulong lang sila dyan sa ating kulungan, nakabartulina lang sila. And then sa ikatlong araw yun mga kalapatids, gagawin natin, pakakawalan na natin sila, maaari silang rumonda saglit. At pag na-realize nila na nagugutom sila, babalik agad yan dito sa ating kulungan. At kapag bumalik na nga sila dito mga kalapatids, ang ginagawa ko, tinatawag ko sila, gagamit ako ng pito. At syempre, yung patuka nila, gagawin natin, dahil nga gutom na gutom sila, papakita natin tong patuka na nasa dito sa lagay na transparent. Dito ko nilagay para makikita nila mga kalapatids na may pagkain na available tayong hawak. Bago bigyan ng pagkain, pipituhan natin sila. At ang pinaka-importante doon, kailangan hindi natin sila i-overfeed. Ang ginagawa ko mga kalapatids, yung ibibigay kong patuka ay sapat lang para doon sa isang ibon. So, ang tendency niyan, mag-aagawan sila. Mag-uunahan sila sa pagpasok mga kalapatids dito sa ating trapdoor. Uulit-ulitin lang natin ang uulit-ulitin. Ngayon kung may hindi papasok, bahala siya sa buhay niya, hindi na natin yun pakakainin. Marirealize niya na kailangan niyang pumasok kapag pumipito tayo. Kailangan natin silang sanayin ng ganun dahil ang pinakasekreto doon mga kalapatids na kanubi ay yung consistency, yung patuloy nating ginagawa ng paulit-ulit para marehistro talaga sa kanila na pagka narinig nila yung pito, alam na, papasok na sila agad. Dahil pag hindi sila pumasok, mauubusan sila ng patuka. Di naman sila mapapahamak yan mga kalapatids dahil kayang-kayang magtiis yan ng gutom ng mga ilang araw. Matitibay yan mga kalapatids na kanubi. Kung naaawa kayo, tiisin nyo dahil napaka-importante ng trapping, lalo-lalo na sa mga naglilipad at manual yung pagka-clock. Kailangan talaga mahuli natin yung ibon para makipag-clock. Nasa trapping ang buhay ng race mga kalapatids na kanubi. Kaya napaka-importante ng trapping. Ito nga pala mga kalapatids, yung dagit natin pinakawalan nung nakaraan. 2 araw. Pagkatapos natin siyang pakawalan, nakauwi uli dito. Ayan, nandito na naman yung ibon na to at ang takaw-takaw pa rin. Walang pinagbago. Nasa kalagitnaan tayo ng training ng ating mga alagang panlipad sa North. Ang ginagawa ko na lang, hindi ko sila pinasting, na dapat sana i-fasting natin sila, pero hindi pwede yon dahil nga naglilipad tayo. Ang ginagawa ko na lang, kinokontrol ko talaga yung kanilang patuka. Sobrang konti lang yung aking binibigay sa kanila. Babawi na lang tayo sa ating mga alaga sa araw mismo ng sampahan o yung loading day. At mamaya ngayon mga kalapatid, so may loading tayo mamaya. Ngayong hapon, kailangan makakain sila ng sapat para may magamit silang gasolina sa paglipad nila pauwi dito sa ating kulungan. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 80 kilometers air distance na yung kanilang liliparin dyan sa may Pampanga. So, bago natin sila pakainin, pakakawalan na muna natin sila. Huwag na natin patagalin itong mga kalapatids. Pakawalan na natin yung ating mga alaga. Sige, lipad! Tanga talaga to. Ayun, nahuli na siya. Ayun. Yan, tambay lang yan. Yung mga ibon natin naglipara na. At samantalay natin pagkakataon na isabay si Angel. Angel, lipad ka. Yan, para sumabay yung ating ibon. Sasabay na yan doon mga kalapatids. Ayun, ayun sila. Dapat makita natin dyan, 6 na yung lumilipad nating mga alaga. Ayan, 6 na. Yung isang ibon nating dagit nandun sa bubong, walang kwenta, nakatambay lang.
Ayan o, gusto nang pumasok dito. Walang kakwenta-kwenta. Palamunin lang mga kalapatid. Sasabay ko yan sa truck. Tingnan natin kung makauwi pa yan. Ayan yung ating mga alaga. Sabay-sabay silang lumilipad. At maalala ko lang, shout out dun sa ating kalapatids na nagtatanong, bakit daw yung ibon niya hindi sabay-sabay lumipad, hindi sabay-sabay rumonda. So, subukan nating sagutin, pero bago nating i-address yung katanungan niya, disclaimer, hindi tayo henyo, hindi tayo veterano, at lalong hindi tayo eksperto sa ginagawa nating pag-aalaga. Shoutout muna kay Sir Paul Ryan Okang at dun sa kanyang mga pinapa-shoutout na si Sir Alden James, Kuya Paul at Paulo. Shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa panonood dito sa ating munting tambayan. At syempre dun sa nagtanong kay Sir Christian Candelaria 887. Para sa akin kasi maraming dahilan bakit ganun ang nangyayari. Unang-una, pwedeng hindi pa masyadong magkakakilala o komportable yung ating mga alaga dun sa ating flyers slope. Ibig sabihin, bago lang silang magkakasama. Maaari ding masyadong malaki yung gap nila, yung edad nila. Kasi pagka mga old birds tapos young birds, normally yung mga old birds nagtatatambay na lang yan. Yung mga young birds talagang masisipag lumipad yan, mga yan. Yung dagit natin, oh, parang timang, oh, kung saan pumupunta. Pagka napusa ka dyan, yari ka. Yan. Makulit pasaway So balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Pwede rin maging dahilan yung mga alaga nating YB, yung mga talagang hindi pa marunong rumonda, wala pa sa ayos. May kanya-kanyang lipad yan, hindi talaga magkakasabay-sabay yan doon sa ating mga alaga. Siguro ang pwedeng gawin ni Sir Christian, pag magpaparonda siya sa umaga, huwag niyang ipagsasabaying parondahin yung mga young birds tsaka yung mga old birds niya. Unahin niya munang palabasin yung mga young birds kasi masisipag yun. Lilipad at lilipad yun. Ang tendency kasi kapag pinagsabay mo yan at hindi sanay talagang lumipad yung mga old birds mo o talagang tamad, magdadapo lang yan. Mangyayari yung mga young birds, magdadapo lang din. Kung lumipad man sila, yung iba nakatambay. So hindi talaga sila magsasabay-sabay. So siguro gawin mo na lang, Sir Christian, palabasin mo yung mga young birds mo, parondahin mo, kung mag-ranging sila, mas maganda. At kapag alam mong pabalik na sila, patapos na yung pagroronda nila, paglipad-lipad nila, saka mo palabasin yung mga old birds. Yun, mag-uunat-unat yun ng konti, maglilipad yun ng ilang minuto, tapos magdadapo. At least nakapag-exercise yung inyong mga alaga. And then eventually kapag may sistema sa pagpapalow fly sa umaga, normally maaayos naman yan, magsasabay-sabay naman yan. Pagka nakikita nyo nakatambay yung ibon nyo, huwag nyo hahayaang nakatambay kasi masasana yun at magkakahawahan. Bubugawin nyo doon sa pinagtatambayan nila para nang sa ganun ma-feel nila na hindi safe doon o pinagbabawalan natin sila doon. Kaya hindi na sila babalik doon, mga kalapatids. Pagkakaalam ko, mga kalapatids, may episode tayong ginawa tungkol dyan at ilalagay ko na lang dyan sa screen at panoorin nyo na lang yun, mga kalapatids, para nang sa ganun ay makadagdag tips din na pwedeng maging solusyon dun sa kinakaharap yung problema sa pagpaparonda sa inyong mga alaga. Ayan, mga ibon natin, nagbabaan na sila at mukhang ready na silang kumain, mga kalapatids. Kaya ang gagawin natin, titignan natin kung natuto na yung ating mga ibon. Tignan nyo, mga kalapatids, ito yung dagit natin. Siya pa yung nauna pumasok kahit hindi pa tayo pumipito. Alam nyo na, patay gutom. Ito naman, ayun, pumasok na sila. Pipito na tayo. Ayan sila, mga kalapatids. Ayan. Yan nyo, tinitignan nila. Talagang ano na sila, gutom na. So itong dalawang ibon na to, ayan, si Angel busog yan kasi naka-open loop lang yan. So itong dalawang natin, pang south natin, ayan, pasaway. Gusto pang maglagay tayo ng patuka. So maglalagay tayo dito, mga kalapatids. Konti-konti lang, syempre. Pumasok na yung mga ibon natin. Isang ibon pa yung pag-alagala, mga kalapatids. So pahala siya dyan. Pupus agad yung nilagay natin. Hindi nga natin nilalagay ng isang bagsakan yung patuka. Inuunti-unti natin para nang sa ganun ay masana yung ating mga alagang. Nag-aagawan sila at hindi rin sila maging kampante. Talagang kailangan pumasok sila para hindi sila maubusan. Samantala, ito yung isang ibon natin pasaway. Ayaw pa rin pumasok. Tutuka-tuka siya dun sa ilalim, mga kalapatids. So hindi natin nahayaan yan. Bubugawin natin yan. Yan. Saka tayo maglalagay uli. Pipito tayo para maging consistent. Bubulo.
Ayan, mga kalapatid. Pumasok na rin yung isa. Ayan, tiyan nyo kung gaano sila kaharagan. Ginutom kasi natin. Yan yung tinatawag nating gutom system. Yan yung ating pinagbabahawal na technique. Kung ayaw nilang sumunod sa trapping, ayaw nilang pumasok agad, yan ang gawin nyo mga kalapatid. Sigurado pasok yan. At unti-unti nating iaangat yung pagbibigay sa kanila ng patuka. Hindi rin makompromiso yung kanilang kalusugan. So yan, ganyan. Ngayon nasa loob na sila. Ganun pa rin ang gagawin natin. At since nagte-training tayo ngayon mga kalapatids, papakainin natin sila ng tama. Ang gagawin lang natin, kailangan natin silang pituhan lang pagka nagpapakatuka tayo sa kanila. Lalagay uli ako. So ganyan lang mga kalapatid yung aking ginagawa para madisiplina yung ating mga alaga sa trapping. Kasi naturuan naman natin yan, kaya lang mga nakaraan kasi nag-hands-on sa kanila, napabayaan natin. At since may mga old birds yan nakasama, so nade-develop na yung hindi magandang habit sa kanila na dapat nating iwasan. Kaya kailangan na nating solusyonan. Para na sa ganun, pag nagsimula yung proper race, okay na tayo. Kalabas ng dagit natin. So bubugawin natin tong dagit natin. Ayan oh. Pasok agad yan. Oh, di ba? Gutom eh. Ayan, mukhang okay naman yan. Nagiging resulta ng ating ginagawang sistema na ito para masolusyonan yung problema. Kaya tutuloy-tuloy lang natin yan mga kalapatid. Maraming salamat sa inyong pakikitambay at sa mga susunod nating episode, titignan natin yung resulta niyan. Lalo na bukas sa araw ng abangan, titignan natin kung magtatatambay pa sila sa bubong o papasok agad sila dito sa ating kulungan kapag tinawag natin sila. Huwag kalimutan mag-like, comment, share kung yung nagustuhan ng video at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam, si Angelo. Ayan. Okay na, mukhang solved na to.